Magandang araw po sa inyo lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga kababayan, kapapasok lang, grabe to, lahat nagulantang nako sa pasabog ni PBBM, umamin na, tambalisa, todas na, nako. Yan mga kababayan ang ating alamin mula po rito kay Banat News Updates. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads natin reaction video. At eto na nga mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Ang isang napakasimpleng pangako ng Pangulo, galing mismo sa kanyang bibig na gagawin niya. Napakasimple hindi na naman niya natupad. So ano yung pangako? Napakasimple. So yan mga kababayan siguro lahat ng pangako ng Pangulo laging napapako. Yan, kaya nga po yung nasa thumbnail natin, PBBM napako. Napako po yung mga pangako noong nakaraang kampanya. Nako po. Diba dapat ang mga politiko ay kung ano po ang kanilang sinabi noong kampanya mga kababayan, yun po ang kanilang tinutupad. Kasi yun naman po ang pinangako nila sa taong bayan, pero bakit ngayon po iba po ang sinabi noon kaysa sa ginagawa ngayon, di ba? Na hindi na naman niya natupad. Okay, tungkol po ito sa magiging sunod na DepEd Secretary. Binanggit niya is, by the end of this week, I will announce the new DepEd Secretary. So, anong araw na ngayon? Linggo na. Linggo is first day of the week. So, supposed to be mga Saturday, na-announce niya na. Ayun, linggo na Going man wala. Kaya siya mismo umamin. Anong sabi niya? Napakahirap. Ito ang sa rason niya. Palusot. Bakit wala pa siyang napili? Sabi niya, it turns out, it's harder than I thought because we have to absolutely get it right. So I'm giving myself more time. Sabi niya, tinanong siya ng mga reporters sa Makati City noong Sabado. Kasi end of the week na Siningil siya ng mga reporters. Wala. Sabi niya, as I told you before, we have to see. So yan mga kababayan, nahihirapan po ang ating Pangulo. Nako. Sa pag-desisyon kung sino po ba talaga ang ilalagay na secretary ng Department of Education. No? Talagang mahirap po talaga yan mga kababayan. Kasi kailangan po yung ipapalit na DepEd Secretary ay mas magaling pa kaysa kay BP Sara. Ngayon, kung may makuha sila, no? Na ipapalit diyan kay Vice President Sara Duterte na 'di ba, ang leadership ay parang pambarangay lang. 'Di ba? Pambarangay lang po yung leadership. Sa kanila rin yun babalik, 'di ba? Kaya nga mga ka-review natin, kaya nga po malaki pong kawalan or malaki pong impact ng pag-re-resign ni BP Sara. Bukod po sa nakalaya si BP Sara, mahihirapan po ang administrasyon, di ba? Na magkaroon ng ipapalit na mas magaling pa kaysa kay BP Sara. Kaya nahihirapan po ang ating Pangulo kasi siguro ko naubos na po yung mga kakilala or yung mga tumulong, no, ng nakarang eleksyon na magagaling. Yung mga magagaling kasi pinagtatanggal ano po yung mga pinalit? yung ipinalit po yung mga patapon na rin di ba? Really, what the Department of Education needs. Hindi, huwag siyang magbanggit, huwag siyang magsalita na i-announce ko na end of this week. In other words,
Sabi niya, yes, I am having a hard time choosing between, I am having a hard time choosing because the work of the DepEd chief is very complicated. Diba? Tinanong siya ng media kung mayroon na siyang short list. Kasi kung may pinipilian ka, mga tatlo. Most likely tatlo. Sabi niya, I'm not going to let you tie me down to anything. We are looking at everyone. Yan. Diyan na tayo sa tingin ko, ang daming nakikialam. Yung daming bulong. Hindi niya na alam kanino siya makikinig. Again, opinion ko lang ito. Dito mo na makikita yung kanyang yung circle of influence niya sa dami. Tapos hirap na siya. Kagaya ng nangyari nung bagong upo pa siya, nung nandyan pa si Attorney Vic Rodriguez. Sabi ni Attorney Vic, talagang ang dami daw gustong magpa-appoint. Na yung mga gustong magpa-appoint, wala namang naitulong masyado sa kampanya. Wala. Nandiyan lang sa tabi-tabi. Nung nanalo na, yun na. Nagdagsaan na yung mga appointments. Sana yan, Michael Ma. Wala pang, hindi pa nanumpa o na-inaugurate ang presidente. Nandyan na ang appointment paper ni Michael Ma. Gusto nang ipa-appoint special envoy to China. Sabi ni Atty. Vic na, bakit ko palulo? Hindi pwede yan. Yun din, si Millionario Robles. Yan ang mga early recommended na ma-appoint. So, Robles, Michael Matt, marami pa, hindi pinapalusot ni Atty. Vic Rodriguez. At nung una, according to Atty. Vic, nakikinig sa kanya si BBM at natutuwa. Ang sabi pa ni PBBM na, hindi ako nagkamali sa pagpili sa'yo. Just go on. I-screen mo ng maigi yung mga appointees na dapat ang ma-appoint lang yung talagang maasahan, yung that will fulfill yung promise natin na bayan babangon muli. So, anong nangyari? Yan po, na sayang. Na overpower, na overwhelm si Atty. Vic. Sabi nga niya, counterflow. Ang daming nagka-counterflow. Hanggang dumating ang punto na hindi na nakayanan ng Atty. Vic, umalis na lang siya. The rest is history. Alam na natin sino ang sumira kay Atty. Vic, kung ano-anong ipinaratang sa kanya na hindi naman totoo. Di, umalis siya. O ngayon, ito na yung mga appointments na ganyan. Ito, ulitin ko yung kaibigan ko na hindi ko na lang banggitin ng pangalan. Naniwala siya na pag manalo ang isang Bongbong Marcos, bayan babangon muli. At nakapagbigay siya ng campaign donation. Malit lang naman. Hindi katulad ni na Millionario Robles, sina Tio Laurel, $30 million. Excuse me. Nabigyan sila ng magandang pwesto. Sino pa? Marami pang nag-contribute. Itong kaibigan ko, $500,000 lang ang kanyang naibuhos. Tapos, alam mo. So yan mga kababayan, parang ang ipinaparating sa atin dito ay parang binibili na, no? Bago pa man ang manalo ang isang politiko, ay binibili na ng mga ano ba, negosyante ba ito? Ha? Ano ba ito? Mga gangster ba ito? Ano ba? Ano ba ang itatawag natin dito mga karibin natin sa mga na-appoint na nagdo-donate pala muna? Diba? Kung sinong may pinakamalaking donation sa pangangampanya ay siya ang may pinakamataas na posisyon or pag-appoint, di ba? Na posisyon. Nako. Mga kababayan, parang negosyo nga talaga. Negosyo nga talaga ang pagtakbo. Sa pagtakbo pa lang yan, negosyo na. Paano pag nanalo pa, mga kababayan? Wala talaga. Ayan, nagkakabukingan na. Malalaki palang binigay nitong mga ito.
Kaya pala halos linggo-linggo may panalo sa sa loto. Dahil gusto ring bumawi, 'di ba? Hindi kasi nila alam kung hanggang kailan makakatiis ang taong bayan. Kaya hangga't nandyan pa sila ngayon, kunin na natin yung makukuha natin, 'di ba? Like sa PCSO. Linggo-linggo may nananalo. Malaki pa lang yan ay ipundin lang natin base po sa sinasabi sa video nito, mga kababayan, ha. Isipin mo, 30 million dollar ba yun? Naku po. Malaking kwarta yan. Kung tama nga. Kasi nung una, di ba, nung kasagsagan ng misteryo sa loto, sa misteryo sa PCSO, 500 million, 400 million, 200 million, yung nananalo, di ba? Loan debtor pa yan. Talagang ganun po talaga ang kalakaran, no? Ang bilis pong nilang ng negosyo nila, ha? Ang bilis tumubo. Kung naman sa politiko, may konting kasi hindi ka naman mag-i-invest kung walang kapalit pa. So, pinangakuhan na pag nanalo tayo, ito, may mapupuntahan tayo. Nung nanalo na, wala na. Yung kaibigan ko ngayon, wala na siyang magawa. Kaya lang, naghinanakit eh. Na-scout. Sayang yung 500, yung nanalo na, wala na, init sa pera na kami. So, ganyan. $500,000. Yung dami ng tumulong nung kampanya, ngayon naniningil. So, kanya-kanya ng makapwesto. Gustong makapwesto. Kasi, hindi naman lahat, Puera de los Buenos. Pag nasa gobyerno ka ngayon, lalo na sa DepEd, pinakamalaking ahensya, pinakamalaking pundo, ito na how many billions, basta nako, tumataginting na pera yan kung ang... Nabalitaan nyo na po ba? yung pondo ng DepEd, mga kababayan, no? May nabasa ako sa balita. 2 billion yata yun. 2 billion pesos for DepEd and infra project, mga kababayan. So bigla-bigla, pag-resign ni BP Sara, nung si BP Sara pa walang pondo, tinanggalan pa, binawasan pa, 'di ba? Sa DepEd. Pero ngayon wala pa yung uupo. Eto na. Parang wala pa yung uupo, pinagpipilian pa lang kung sino yung uupo. Eto, may nakaambang na agad na kwarta para sa'yo. Hoy, kung sino ka man magiging susunod na Secretary ng Department of Education, congratulations sa'yo. Kung sino ka man. Kasi wala ka pa sa posisyon. Eto, may pondo ka na. 2 billion yata yung nabasa ko eh. Hindi lang naman sa DepEd, pero mayroon rin sa infra project, mga kababayan. Pero isipin mo nung nandun si BP Sara, walang kapondo-pondo. Marami ang nagawa. Yan ang pagbabas. Talagang nahihirapan si PBBM. Kasi si BP Sara walang project, walang pondo, pero napakarami nang nagawa. Kaya eto ngayon, nahihirapan kasi may pondo na. Eto, may pondo ng paparating. Pero wala pang project eh. Hindi pa nga nakakaupo. Paano magkaka-project? Antayin naman natin. Ano ba kayo? Diba? Antayin po nating magkaka-project din yan. Magkaka-project din ang mga tiyan ng mga ito. Yung mga tiyan nito, mga karabin natin, magkaka-project din. Biruin mo talaga ang kakapal ng pagmumukha. Nung si BP Sara pa, kinunan pa ng naging issue pa yung pondo na galing rin naman sa presidente. Diba? Hindi naman yun galing sa Kongreso. Direkta po yun sa presidente nang galing yung pondo na yun eh. Tapos, yan. Sinabi nila may anomalyang nangyari, pero sinabi ng COA, wala naman. At eto na nga, palakpakan po natin. Congratulations sa'yo kung sino ka man. Susunod na secretary ng DepEd. Nako, congratulations. Yan tiba-tiba na naman. Top 2 billion yata yun eh. Yung pinost po sa Facebook ni Pebbles Talakera, mga kababayan. Sige, nyo sa Facebook. Nandyan po yan, Ay, nako.
Palakpakan po natin, napakagaling po ninyo. Akala ko ba walang pondo ang Department of Education, pero nang nawala si BP Sara, eto agad ha. Grabe po. Well, anyway mga kababayan, ano po ang inyong reaksyon, komento or kritisismo sa video ito? Comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong pong opinion patungkol po dito, right? Maraming salamat po.